Greetings mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. On today's video, pinagana ko po yung mga call start system po ng 4AF na carb na ito. Yan, ang ating pong sasakyan ngayon isang Toyota Corolla small body na 4AF 16 valve ang kanyang makina. Yung kanyang carb, inayos ko yung kanyang call start system. Chinay ko, kumpleto naman yung mga parts niya. Binago ko yung mga wiring. Inayos ko yung wiring niya para gumana tong electric choke. And tinignan ko naman yung kanyang fast idle system. Kumpleto naman. Ngayon po, susubukan natin kung gumagana siya. After ko ma-test kung gumagana siya, paliwanag ko naman sa inyo kung paano yung vacuum rerouting nya, ganyan, paano ko nag-install ng mga wires. Yan po yung mga isi-share ko po sa inyo ngayon. So ngayon, pa-startin na natin yung makina. Tingnan natin kung gagana yung ating call start system. Initial stages po ng ating call start dapat po yung ating choke valve ay naka fully closed. Ayan, naka fully closed. And then mamaya after natin i-start, makikita nyo na bubuka ng konti yan para hindi siya mamatay. Bubuka siya ng ganyan. Ayan ay dahil sa ating choke breaker. Yan ang purpose nito, itong isang to. Binubuksan niya ng slightly open yung ating choke valve para hindi siya mamatay. Nag-set na ako ng timer sa 6 minutes. So estimate ko mga 6 minutes para mag fully warmed up and para tuluyang mag-expand yung ating bimetal element ng ating electric choke. Ayan. Okay, ngayon start na natin yung makina. Tayo sa loob. Tapak siguro tayo ng mga 3. 1, 2, 3 para ma-prime yung ating carb, and then start natin yung makina. 1. Ayan mga kapatid, 1 click siya. Yan. Start siya. Kita nyo mga kapatid, nag-slightly open yung ating choke valve. Set tayo ng mga start na natin ating timer. Yan. Yan, hintayin natin yung mga around 6 minutes. And mga kapatid, nakita nyo mababa yung RPM. Adjust natin yung RPM nya. O, tayo ng pampihit. Ayun, ito yung pampihit ko. Meron po yung dito mga kapatid, dito. Meron yung screw. Ayun dyan tawag na fast idle screw. Ayan, yung pinipihit ko na yan. Hindi ko lang kung nakikita nyo. Pihitin nyo pa, tataas ang RPM yan. Ayan, pinipihit ko siya, higpit. Ayan, kita nyo mga kapatid, tumaas ang RPM nya. Pag gusto niya naman siya ibaba, pag nasobrahan kayo, paluwag naman yung pihit.
muna in-adjust sa mataas na RPM, baka kasi magulat yung may-ari ng sasakyan. Pero max na ano po na RPM ng ating fast idle screw, yun nandito, yung pinihit ko, 1,800 po siya. Pero sa akin ginagawa ko mga nasa 1,000, 1,200, 1,500, mga ganun lang po yung RPM nya. Yun. Yan, kita nyo mga kapatid, ang kahalagahan ng ating cold start. Hindi mo na kailangan bombahin ng bombahin yung gas pedal para umistart yung makina. Hindi mo na kailangan ikaw pa yung aapak na ganyan para umistart siya. And mga kapatid, double check nyo po pala itong ating electric choke. Dapat po yan nag-iinit yan. Pag hindi nag-init yan, na hindi gagana yung ating cold start system, kasi lagi niyang isasara to. And pag laging nakaposisyon na ganyan ang ating choke valve, unlock sa gasolina niyan. Dapat mag-fully open yan. Ito nga pala mga kapatid, explain ko lang, itong ating ginawang cold start na ito, hindi po siya full automation. Kasi po sira yung kanyang thermostatic vacuum switching valve. Pakita ko sa inyo. Ayan, sira. Ayan, sira siya. Wala na siyang thermostatic vacuum switching valve. Pero at least meron kayong cold start system. Siya na nagpapainit ang kanya. Yung ganitong setup nga lang po mga kapatid, kailangan pag ma-warm up na yung makina, alam niyo na warm up na yung makina, kailangan nyo lang apakan yung gas pedal. Mga isa o dalawang beses. Apakan nyo lang siya para magbalik na sa 800 RPM yung ating makina. Kaya tingnan natin kung ilang minutes na. Ilang minutes na lang. Ayan, 1 minute and 41 seconds, 39 seconds. Konting ilang minuto na lang. Kailangan kasi talagang nakabuka na yung bumubuka yung nag-e-expand yung metal nito bago nating i-rev. Kasi pag i-rev agad natin, hindi rin siya agad bababa yung RPM. Yan, kahalagahan pa ng kagandahan pa na nagwa-warm up tayo ng makina. Yung mga spark plugs natin, humahaba yung kanyang lifespan. And at the same time, kapag try nyo umarangkada, makikita nyo walang problema yung pag fully warmed up ng ating makina. And pag nagwa-warm up tayo ng makina, dalilesen po yung chances na magkaroon po ng sludge sa loob ng ating makina. Okay, time's up. Okay, ngayon po gagawin natin, apakan natin ng isa o dalawang beses yung gas pedal. Titignan natin kung mag 800 RPM ang ating sasakyan. Ito ba? Op, meron pa. Taas pa. Okay, isa pa.
Okay, tingnan natin kung ano, nag-disengage yung ano. Parang hindi siya nag-disengage. Ayan. Tumutukod. Hindi pa siya bumibitaw. Baka hindi pa naka fully open itong ating ano. So maghintay pa tayo ng hindi siguro 6 minutes ang ano nito, siguro mga 8 minutes ganyan. Hindi po natin alam, baka wala siyang thermostat. Tingnan natin kung fully warmed up na. Warmed up na yung makina. Okay na. Try pa natin ng isang ano. Kailangan pa niya ng mga ilang minutes pa. 2, 3. Okay, try natin ulit. Apak tayo ulit. Tingnan natin kung magdi-disengage na yung fast idle cam o yung fast idle system pag ni-rep natin yan. Ayun, maba na. Ayan, normal na yung ano, RPM nya. So itong sasakyan na ito, mga more than 6 minutes, siguro 7 to 8 minutes bago mag disengage itong electric choke. O check natin kung maluwag na tong fast idle system, yung fast idle. Ayan, oh. Ano na, maluwag na, oh. Maluwag na siya. And kita nyo mga kapatid, naka fully open ang ating choke valve. Ayan. So successful yung ating cold start system. Napagana natin siya. So sayang naman pag hindi natin pagaganayan yung mga parts ng ating makina. Ayan, nakita nyo mga kapatid, medyo ano pa siya. Ayan. Okay, ngayon naman i-explain ko ngayon kung paano siya, kung paano yung ginawa ko, paano yung pagtihit nito, ganyan, paano yung wiring, yung vacuum hoses. Para po natin mapagana yung cold start system ng 4AF carb, kailangan i-check muna natin kung kompleto yung mga parts. Unang-una na dyan is si choke valve. Meron siyang choke valve, and meron siyang mga choke breaker. Ito yung tinatawag ko na choke breaker number 1, choke breaker, ito naman yung choke breaker number 2. Yan ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ito iba ito ay para sa throttle positioner. Gagawa po ko ng isa pang video tungkol dito paano ina-adjust to, pero hindi ito yung kasama ng cold start, ha. Yan, itong dalawang to, yan, choke breaker, yan yung ating kailangan. Meron tayong electric choke na gumagana. Yan, kita nyo, mainit siya. Pansin nyo mga patad, habang lumalamig siya, yan, sumasara siya, sumasara siya. Kasi pag kaya yan, dito sumasara kanya kasi yung ano niya, nagko-contract na. Hindi, pag yan kasi mainit, nag-e-expand ang metal, ang movement ng paluwag, kaya bibitaw na to. Yan,
And hihilahin naman to ng choke breaker number 2. Anong choke breaker number 2. Yan. Yan, hilahin siya. Diba? And mahalaga din, kumpleto yung parts sa gilid. Ito pong ating fast idle system. Yan. Kumpleto mga linkages. Tapos ano pa ba? Meron siyang fast idle screw. Nandito siya sa bandang ilalim. Dito. Andiyan, maghanap kayo dyan ng screw na maliit. Ayan ang fast idle system. And wiring. Isa lang naman po yung wiring nito. Itong electric choke. Nakatap lang po ito kung saan nakatap yung wire ng ating solenoid valve. Pinag-isa ko lang sila. Ayan o, isa lang sila. Kailangan nito mga 12 volts. Maghanap kayo ng wire dito na may nagpo-produce ng 12 volts na electric current. Ano pa ba? Okay, yung ating vacuum hoses. Importante lang naman po mga kapatid is para mas madali alamin natin yung each part, ano yung kailangan niya. Ito pong ating mga choke breaker, kailangan nila ng manifold vacuum. Manifold vacuum meaning yung vacuum na napuproduce sa intake manifold during idling. Ngayon pagka yan po, once na nag-ano tayo, umapak tayo sa gas pedal, mawawala yung ang manifold vacuum. Ang mapuproduce na po ng ating carb is yung ported vacuum na nasa likod. Ito yung mga ported vacuum. Kaya yan, nandyan po. Yan, dyan. Pero check nyo rin kasi kagaya nitong isang to, ayun ba, meron isa dyan manifold vacuum din, kaya kailangan i-double check nyo kung yung pinuproduce nyo yung vacuum. Itong ating choke breaker, ayan, dito ko siya ni-wiring. Ito kasing hose na to nakakabit sa throttle body, nagpuproduce siya ng malaking manifold vacuum. Yan, pinalay ko na lang siya. And then itong choke breaker number 2, ayan, dito ko siya kinabit, papaganyan. And then nakakonect po siya dito. Ayan o. Ito kasi yung ating gas filter. Yan yung ating gas filter. Yan, nag-distribute ng ng ating engine vacuum. At the same time, pine-prevent niya yung yung pagpasok ng mga yung oil particles sa loob ng ating mga vacuum operated parts. Ito nga pala choke breaker number 2. Supposedly nakakabit po yan sa ating thermostatic vacuum switching valve. Dapat po kasi magkakaroon lang ito ng vacuum signal kapag fully warmed up na yung makina. Kaya lang sira na siya. Kaya ito, yung dalawang yan, sabay na sila manghihila pagka start mo, kasi nakakondem yung ating thermostatic vacuum switching valve. Kalimitan pagka ganyan ang nangyayari, may nagtatanong na kapatid, hindi ba agad mag-o-open pag ito ay hindi nakakonect sa thermostatic vacuum switching valve? Hindi agad mag-o-open pa yung ating choke valve? Hindi. Ang mag-ano na niyan, magko-control na nito is yung ating electric choke. Yan, yung ating electric choke, siya yung magko-control. Paano ba mag-adjust ng choke valve? Kasi alam naman natin na ang initial stage ng ating cold start is dapat ito ay naka fully closed yung ating choke valve. Ang gagawin lang po natin mga kapatid, wala tayo ng screwdriver, luwagan natin yung tatlong screws na yan. Ayan, meron sa ilalim. Luwagan natin. Ayan. Ito. Hanggang sa ayan, adjust na, nagagalaw na natin to mga kapatid, no? Gagawin po natin mga kapatid, iikot mo natin ganyan. Kailangan po mga kapatid, itong ating throttle, i-wide open throttle natin yan.
wide open throttle, yan. And then saka natin siya pipihitin. Ayan, pipihitin hanggang sa mag fully close siya. Yan. Again, gagawin natin, ayan, gagawin natin ang ating throttle, yung wide open throttle natin siya. Then pag na wide open throttle na, i-adjust na natin yung choke. Ito tong electric choke, i-adjust na natin yan. Yan, counterclockwise yan. And then kapag na-adjust nyo na, nakaka fully close na yung ating choke valve, pwede nating release. And then higpitan na natin yung mga screws. Ayan mga kapatid, nakita nyo, naka fully close na yung ating choke valve. Yung, let's say for example, nagkaroon ng problema, nag cold start kayo after 8 minutes, 6 to 8 minutes, ganun pa din, parang titingnan nyo yung itong fast idle cam, kung parang medyo na one drop na yung makina, parang sumasabit pa din. Kailangan kasi yan pagka na siya, kayo po ay fully warm up na yung makina, pag nirev nyo yung ganyan, bibitaw dapat yan Ayan, kaya hindi siya bumibitaw dahil malamig na yung ating electric choke. Yan ang gagawin nyo mga kapatid, unti-unti. Kaya lagay nyo na mark to. Yan yung unang pihit ko. Ayan, pag meron pang problema, adjust pa ng isa, pa clockwise. Pagka nagkaroon pa rin problema, adjust pa rin ng isa, ganun. Unti-unti nyo, try and error hanggang ma-perfect nyo po yung cold start system nyo, na pag-apak nyo ganyan, after ilang minutes, siguro mga 6 to 8 minutes, kailangan pag-apak nyo ng isa, mag 800 RPM na yung ating makina. Ano pa ba na kailangan kong paliwanag? Siguro na paliwanag ko ng lahat. Okay, yan. At dyan po natatapos ang aking video for today. Sana po makatulong po sa inyo yung aking video. Ito po si Kuya Makel, saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.